Hello po. Nag-live uli ako kasi merong ano dyan, yung minayday ko. Nagba-blind item, baka daw sumikat ako para akong asong walang atensyon. Hello. Kumpara naman sa'yo, Ray Jan Bolivar. Di ba pedophile ka? Sa Vietnam. Sige, mag ano kayo. Akala mo hindi ko alam yun. Pedophile ka. Ray Jan Bolivar. Kakasuka ka. Biro mo, bata-bata, inahalay mo na. Tapos magmamalinis ka ngayon. Ikaw na Ray Jan Bolivar na pedophile. Alam mo ba pwede kang makulong yan? Kaya lang, ewan ko, bahala na kayo. Problema nyo yan, di ko problema. Tapos merong magko-comment na isang pedophile din. Anak niya mismo, inalay niya. Masisikmura mo ba yon? Hindi kita papangalanan. Sige, humanda ka. Akala mo hindi ko alam yon? Yung anak mo mismo, hinalay mo. Tapos ko-comment ka dun sa parang malinis ka. Anong klase kang magulang? Kung anak mo mismo, kaya mong halayin. Nakakasuka kayo. Tapos, kain po tayo. Tapos magmamali-malinis kayong ikaw na Ray Jan Bolivar. Tapos ipe-press release mo na UP graduate ka. Pag tinanong ka anong ID number mo, hindi mo masagot kung ano yung ID number mo. Bobo ka. Lahat ng UP grad, alam nila yung ID number nila. Tapos pinatattoo mo pa yung kilay mo, di ba? Ngayon nagpapalapad ka ng papel. Yan, pagka nalaman nila ng pinagpapalaparan mo ng papel na pedophile ka, sa tingin mo ba, aanuhin ka pa ng mga yan? Kaya huwag kayong magmalinis, masyado kayong magko-comment yung isa dyan na sarili mong anak, hinahalay mo. Napakawalang yamong tao. Kung sarili mong anak, inahalay mo, sino pang hindi mo hahalayin? Walang ya ka. Anak mo yun mismo, dugo mo yun. Tapos aanuhin mo, ahalayin mo. Kain po tayo. Kakasuka kayo? Ayun lang, hindi ko lang mapalampas kasi magmamali-malinis yung isa dyan na bakla na nagpatato ng kilay, na nagpapalapad ng papel sa royal family. Pedophile naman. Tapos merong magko-comment na isa dyan, yung anak niya mismo hinahalay. Anong klase kang ama? Biro mo sarili mong anak hinahalay mo, sino pang hindi mo hahalayin? Sino pang hindi mo mamanyakin kung sarili mong anak minamanyak mo? Pakabababoy nyo. For your information, kumpara naman sa'yo, mas sikat naman talaga ako. Dahil ako, hindi ako pretentious. Sinasabi ko yung totoo. Sinasabi ko na wala ako talagang pinag-aralan sa sa pagluluto. Experience lang lahat. Pero yung mga tao, they keep on offering me. Ikaw, ano lang ba naman ang trabaho mo sa sa Vietnam? Teacher, kwak-kwak ka lang naman. Parang hindi ko alam kung paano ka magturo doon, 'di ba? Nag-sit-in ako sa klase mo. Yung English mo naman, English Carabao din eh. ChatGPT lang yung pinopost mo sa sa wall mo.
Tapos kung makapagmalinis ka parang parang santo ka. Santo ka, girl. Kaya bago kayo mag blind item na yan, tanungin nyo muna sarili nyo, ako ba? Wala ba akong biro mo? Bata, minomolestya mo? Tanungin nyo mga kapatid sa Vietnam. Yan, ayoko sana kitang pangalanan Kaya lang, yan, mahilig kang mag-blind item, mahilig kang magpasikat, mahilig kang pumapel. E di pumapil ka ng pumapil. Tapos, kayo ang maliligtas. Naku. Tapos, itong isa pang sandamukal na na to, makiki-comment, makikisawsaw doon. Wag mo kung anuhin kasi ikaw mismo, yung anak mo, inahalay mo. Walang kasing sama, sabi ni Brad Ellie, kung yung tao, sarili na yung dugo, inahalay niya. Minomolestya niya. Ano yun? Anong klase kang tao? Tao ka pa ba niyan? Ang tawag dyan, animal. Ang tawag dyan, hayop. Napakahayop mo. Biro mo sarili mong anak, inahalay mo. Kadiri ka. Hindi ko lang mapalampas kasi dahil masyadong sabagay yung mga tao biro mo yung mga balita dumarating na lang sa akin. And ako, confirm ko naman yun. Di tanong nyo sa Vietnam, sa lokal ng Vietnam, kung hindi totoo yung pinagagawa mong kababuyan, ikaw na Rajan Bolivar na nagpatato ng kilay kasi hindi ka satisfied sa ginawa ng Diyos sa'yo. 'Di ba? Kaya pinatato mo yung kilay mo. Bakla ka. Tapos yung makikisaw-saw yung isa dyan na gustong sumikat. Magsisi ka naman, kilabutan ka naman. Grabe ka. Sarili mong anak, hinalay mo. Hindi ka na nahiya. Hindi ka na nahiya sa asawa mo. Or wala ka na lang talagang hiya. Sige. Umano pa kayo. Lahat kayo i-call out ko. Lahat ng magsasalita ng alanganin. Sige, Sige, magpatong-patong pa kayo. Alam nyo, kahit magpatong-patong pa kayo, wala kayong papatunayan nyo lang talaga na wala na ang Diyos dyan sa samahan na yan na MCGI. Walang yakang Rajan Bolivar ka. Isa kang pedophile. Tandaan mo yan, isa kang pedophile. Hindi ka na nahiya. Dumidestino ka tapos inahalay mo yung anak ng kapatid. Tapos isa pa tong nakikisaw-saw. Ayun, inano ko lang po kasi sinabi ko lang baka makalimutan ko yung na yan, yung bakla na yan na nagpatato ng kilay.
Halatang halata naman na tattoo yung kilay mo. Ibig sabihin hindi ka satisfied sa ginawa ng Diyos, sa bigay ng Diyos sa'yo. Tapos magmamali-malinis ka dyan na magba-blind item. Hello. Hello. Yan. Sige. Yun pa, aanin ko pa pala. Yung abet sibog na yan. Biruin mo, hindi ka nakokonsensya. Pinaghiwalay mo yung mag-asawang Mike Nabong at saka yung asawa niya. Ginawan mo ng kwento. Siniraan mo. Naku, mananagot kang abet sibog ka. Mananagot kang abet sibog ka. Ikaw may atraso ka din sa akin. 'Di ba? May utang ka sa akin. Sa respeto ko sa'yo, kahit anong hilingin mo, ginagawan ko ng paraan. Nag-request ka ng cellphone, ginawan kong paraan. Tapos magre-request ka ng laptop, aba, teka muna. Yung mga pamangking ko nga, hindi ko nabibigay yun. Masyado ka namang garapal. Alam mo kung ngayon lang ako na kasi masyado kang yung abet sibog na yan. Sa demonyo, sa Diyos ka ba niyan? Hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka, abet sibog. Ginawan mo ng istorya yung kapatid, pero tingnan mo. Kahit pinaghiwalay mo sila, yung kapatid, sinusustentuhan niya pa rin yung pamilya niya. Kasi nagpapatunay lang na hindi siya masama. Yung ginawa mong kwento, mananagot ka sa Diyos niyan. Ikaw na abet sibog na yan. District servant yan sa Arayat. Marami yung utang sa sa mga kapatid. Pinalampas kita nung nakaraan, ikaw na abet sibog. Masyado ka lang. Dahil ayoko lang kumibo dahil naawa ko dun sa anak mo, naawa ko dun sa asawa mo. Pero walang iya ka. Biruin mo. Pinaghiwalay mo yung mag-asawang Brad Mike Nabong. Napakatinding napakatindi ng kademonyuhan mo. Ginawan mo ng kwento. Pero lilitaw din lahat ng baho mo. Maghintay ka lang, ibubunyag ka ng Diyos. Ikaw na abet sibog ka. Yun lang. Matutulog na kami. Nakakain na kami. Kaya yun lang. Sa mga nanonood ngayon, nakakadismaya, di po ba? Ako, masakit man sa kalooban ko, but that's the fact. That's the truth. Wala naman tayong magagawa. Meron tayong kani-kanyang reliyon na pinanggalingan. Sadly, yan yung reliyong kinaaniban natin ngayon na pinaglaban natin sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa lahat. Sinacrifice natin yung career natin, sinacrifice natin yung family natin, sinacrifice natin yung mga kaibigan natin, mga relatives natin, etc. And tapos ganyan yung nangyayari ngayon. And lahat naman tayo kailangang mag-move on. And nakakalungkot lang kasi yung mga nag-e-exit diyan pinapasama. As in ginagawa ng masamang kwento. Pero lilitaw naman ang totoo. Kahit itago nyo yung mga bulok nyo, lilitaw at lilitaw din yan. Kaya yung abet sibog na yan, umanda ka sa paghukom. Susulitin mo yan sa Diyos. Tapos ikaw na Radian na yan, biruin mo, walang malay na bata, momolestahin mo. Tapos
blind item ka diyan sa Facebook. Tapos ito namang isang makiki-comment. Alam mo naman sa sarili mo na pedophile ka din, na hinalay mo sarili mong anak. Hindi ka na nahiya, hindi ka na natakot. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo magmalinis, siguraduhin nyo muna. Ikaw masyado kang nagmamalinis. 'Di ba nagalit sa'yo si Brad Ellie dati? Naku, galit na galit si Brad Ellie sa mga ganyan. Yung nagmomolest siya ng bata. Hindi lang bata, basta bata 'yon, anak mo 'yon, dugo mo 'yon. Di ka na nahiya sa asawa mo. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pabayaan na po natin yung mga kababuyan na ginagawa nila at magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, yung mabuting sinuturo ng Biblia na walang pagpapaimbabaw. Kagaya ng Abet Sibug na yan, humanda ka sa paghuhukom. Susulitin mo lahat ng mga ginawa mong na yan. Masyado kang dami mo ng atraso, naku. Alam mo yan, mataas ang respeto ko sa'yo, pero ipagtanong nyo sa Pampanga lang, naku, ang daming utang niyan. Pagtanong nyo kung gumagawa lang ba ako ng kwento. O ipagtanong nyo din sa ipagtanong nyo din sa Vietnam kung hindi ba totoo yung sinasabi ko na pedophile yang si Rajan Bolivar na yan. Pagtanong nyo sa Vietnam. O ipagtanong nyo din sa kusina kung hindi totoo na pedophile din yung isang nagko-comment doon sa wall niya na sarili niyang anak hinalay niya. Masyado kayong panatiko. Nananahimik yung tao. Pagpepiestahan nyo. O sige, pagpiestahan nyo ng pagpiestahan. Sige, lahat kayo ibubunyag ko. Magpiesta kayo ng magpiesta. Sige lang. Kala nyo natatakot ako sa inyo? Unang-una, hindi nyo ako makakanti dito dahil yung boss ko makapangyarihan dito yung boss ko. Ay naku, patawarin nawa. Grabe ka, Rajan Bolivar. Kung makapagmalinis ka. Tapos kung makapag-press release ka na UP graduate ka, ni ID number mo hindi mo alam. Anong klaseng UP grad ka? Tapos ipe-press release mo double degree ka. Asan ang diploma mo? 'Di ba nag-graduate ka ng accountancy pero wala ka pa ring diploma? Bakit hindi pa credited ng ano bang tawag doon? Ng DepEd? DepEd ba 'yon? Yung school na pinag-graduatean mo. Tama ba yung information ko? I-research ninyo. Masyado kang papapel. Tapos nagpatato ka pa ng kilay. Hindi ka sa binigay ng Diyos sa'yo. Insecure ka kasi. Masyado kang feeling. Ako nananahimik ako dahil ako naawa ko sa iyo. Dahil sabi nung kaibigan natin, yung common friend natin, maawa ka na lang sa kanya dahil siya wala na siyang magulang. Pareho lang tayong walang magulang. Pero ikaw, mahilig ka kasing pumapel. Di naman sana kita babanggitin. Kaya lang blind item ka dyan. Tapos makikisawsaw yung isang pedophile pa. Pareho kayong pedophile. Hindi ka na nahiya yung anak mo. Anak mo, sarili mong anak, inahalay mo.
Anong klase kang tao? Ang tawag dyan hindi tao. Ang tawag dyan hayop. Hayop ka. Ako. Masyado kayong nagmamalinis. Tapos itong abet sibog na to, hindi ka na naawa. Alam nyo ba mga kapatid dyan sa Gatchawin na ang number 1 tumutulong sa gawain dyan sa lokal? Yung si Brad Mike Nabong. Nakakaawa lang kasi, ayun, naghiwalay silang mag-asawa, pero ganun pa man, tuloy pa rin si Brad Mike Nabong sa pagsusustento. Sinabihan ko siya, wag mong ititigil yung sustento mo doon sa mga anak mo, tandaan mo, mga anak mo yun. Ay, oo naman tol, sabi nung kapatid. Hindi ko magagawa yun. Kaya ikaw, Abet Sibug, humanda ka sa paghukom. Marami kang susulitin. Yung ginawa mo nga lang sa akin. Biro mo, kakalapin mo lahat ng merong laban sa akin. Ano kayo ngayon? Di napahiya kayo nung hearing. Kahit magpatong-patong pa kayo, pagka ang tao, wala namang talagang ginagawang masama, ano kayo? Kahit magpatong-patong pa kayo. Sabi ni Brad Ellie yun, kung ang Diyos ang aking katulong, anong magagawa sa akin ng tao? Kahit sino pang tao kayo. Pagka ang Diyos sinasamahan niyang isang tao, giba kayo. Tandaan nyo yan. Kaya ikaw na Abet Sibug, umanda ka sa araw ng paghukom kung hindi mo pagsisisihan yung ginawa mo na yan. Kung hindi lang ako naawa talaga kay si Sebelin, na asawa mo, tsaka dun sa anak mo, na may sakit. Hindi na dapat ako kikiboy. Kaya lang, nung nagkausap kami nung kapatid, sinabi ko nga sa kanya, sa akin nga din, may atraso yan eh. Biro mo, nagpabili ng cellphone. Tapos, nung binili ko ng cellphone, magpapabili na naman ng laptop. Ako, Santa Claus? Hello, pinaghihirapan ko yung pera. Naghahanap buhay ako. Tapos itong, itong baklang Regent Bolivar na pedophile na to, magkikyaw-kyaw dyan sa tabi-tabi. Nagmamalinis. Yun lang, mga viewer ngayon, mas mabuti pang magpatuloy sa paggawa ng mabuti, yung paggawang mabuting sinuturo ng Biblia na walang kamera. Yung paggawang mabuting mula sa puso. Kasi pangit yung ginagawang konting, magbibigay ka lang ng lugaw, magkakamera ka. Tanungin nyo yung mag-research kayo. Pagtanong nyo, sa lahat ng mga bansa, biro nyo sa England lang Nung nalaman na ayaw nung isang institution ng camera, hindi na bumalik yung MCGI. Bakit ganon? Yun lang ba yung Alam nyo po, sa totoo lang, kung charity lang at charity ang pag-uusapan, mas maraming charitable institution na itinatag ang Iglesia Katolika. Mas marami silang charitable institution and wala silang camera. Tapos ganyan kayo? Ganyan tayo? Bakit kayo ganyan? Sabi ng Biblia yun, sabi ni Brad Ellie yun Tinuro niya yun na nasa Biblia. Pag ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak. Huwag ipaalam ng kanang kamay sa kaliwang kamay ang ginawa ng kanang kamay. Or vice versa. Bakit ngayon konting may camera? At hindi po pwedeng hindi walang camera. Tanong nyo sa Papua New Guinea. Sa Papua New Guinea, ayaw ng mga tribo doon na kinakamerahan sila. Nung nalaman ng dinecline nila. Sabi nung isang DS, na lang natin. Sabihin natin, i-report na lang natin,
ginrant natin sila ng ng munting pangarap. Niloloko yung mga kapatid. Ano yan? Samahang sa Diyos yan, niloloko nyo yung mga kapatid. Nakakarating ba yan sa pangasiwaan? Itong mga KNP na to, na finifilter yung dapat tapos nakakalungkot lang, pinagtatanggol ni Brad Daniel. Ano yun? Ano yan? Iglesyang walang sumbungan? Iglesyang walang takipan? Nakakalungkot lang kasi yung iglesia na yan talagang pinagtanggol ko yan. Hindi ako ang pananampalataya ko, hindi pananampalatayang sampay bakod. Kaya nakakalungkot, masakit man sa kalooban, pero yun ang katotohanan. Biruin mo, hindi mo man lang kami may pagtanggol sa mga magulang mo na inaapi kami. Totoo namang inaapi kami. Tapos nagpapatay mali siya na lang ako na kunwari hindi ako nag-reach out kay kuya. Ngayon, nagtatanong na pati sa comment section,